Oh, so may discuss tayo ngayon, no? Ayun, sorry na, wag niyo akong tularan, pero siguro yung barita nakaka-relate din. Remember this bike? This bike na lagi ko sinasabi sa inyo na for retirement na dahil ano pa to 2010, no? So tagal na niya, 15 years, 16 years. Hindi pa nabubuksan yung makina. Pero dahil mahalang gasolina ngayon, ito kasi tumatakbo tong 67 kilometers to the liter. So ginamit ko, matipid. Balagi natin ginagamit yung 200, yung 135, di ba? Medyo malalakas sa gas yun. Yung 135 is ano yun? 4 valve, 38 to the liter na lang yun. Ito talaga solid 67. Ano yun actual conditions So ang problema na lang dito, since sumasama tayo sa mga PG1 na 115, no, bagong bago, mabagal siya. Kaya ginawa ko dito, hinay torque ko na lang para na lang sa akyatan makaya niya, no. Pero lagi ko sinasabi na 65 na lang ang top speed niya, 65 kilometers per hour ang top speed, no. Tapos may nagsasabi sa akin, mga kaibigan ko, sabi niya, palitan mo lang ng piston ring yan, okay yan. O kaya palit ka ng piston block, kung ano-ano, spark plug. Of course, spark plug, nagpapalit tayo, wala naman nangyari. Change oil, change oil naman tayo, ganun pa rin, 65 top speed. Medyo mabilis pa rin kaysa sa iba, kasi iba talaga mabagal magpatakbo. Eh ako naman talaga, sinasagad ko kung anong kakayahan niya. So 65, bagal, di ba? Lalo na pag mamarilaki, sabihin na natin 350 kilometers, masyado mabagal din. Hindi naman siya nakakainip, minsan nakakahiya din sa mga kasama dahil wala na ibibilis yun na lang talaga Ngayon, sabi ko, papalit ako ng piston ring, kagaya ng unang sinabi. Kaya lang, pag tinignan mo naman sa internet, sinasabi nila, magkapalit ka lang ng piston ring kung may problema, kung may umuusok na, kung maitim na yung usok o mausok na yung motor. Eh hindi naman mausok yung motor. Talaga maganda pa rin yung speed niya. Sa mga ahon pa rin, tsaka sa mga sa mga kahit saan dalhin. Okay to. Di sinunod ko, wala namang usok, ganda ng tunog. Eh di tinignan ko naman, sabi ng kapatid ko, tignan mo yung yung air cleaner kasi syempre galing tayo sa general na car, maalikabok, no? Eh for the longest time, di ko tinitignan yung air cleaner ko kasi ang ganda nga ng takbo, mabilis pa rin, di ba? Pag nakita niyo yung mga video natin, maganda pa rin yung takbo niya. Eh sorry na, huwag niyo akong tularan. Tignan niyo nangyari sa air cleaner. Siguro na to, siguro may 10 years na ganito na. Tignan niyo Ito na yung air cleaner niya, hindi ko tinitignan kasi nga umaandar pa Naalala niyo yung kasabihan ng mga Amerikano na if it's not broke, don't fix it, no? So tumatakbo 65 nga lang, pero maganda takbo, ganda. Ganito na pala itsura ng air cleaner. Tapos nakalagay dun sa niya, do not attempt to clean. Di ba, usually sa Pilipinas, di ba, nililinis lang natin to, no? Ginaano lang nung spray. Tapos, o kaya papalitan ng Scotch Brite, di ba? O kaya magsisinungaling, Scotch Brite na pinapalit nyo ito. Kasi nandun na kayo sa gumagawa. So, wala nang attempt na bumili pa. So, nangyayari, nililinis na lang talaga. Nakalagay dito, do not attempt to clean. Nakalagay dito sa box, sa air box. Eh, bumili naman talaga ako. Meron naman replacement. Kamukha rin ang itsura niya. 100 lang. 100 lang pala. No? Tapos, alam mo pa ginawa ko. Siyempre, nag-change oil ako. Of course, mandatory nag-change oil ako. Dahil yung oil nga parang cappuccino na nga rin Hindi naman actually tinamaan ng tubig, no? Pero sa sobrang grabe naman kasi sa nakar, no? So naalala nyo, one time meron tayo ditong leak. Dito. May lumalabas dito. Dito sa top cover ng makina. Pawis lang naman. So, bumili rin ako, wala rin naman 100 something lang din, goma. Yan. Peltan ko rin yung goma niya. Tatanggalin mo lang yung 2 bolt dito sa taas. So, peltan ko yung goma. Eh di nag-seal, wala nang leak. Bumalik yung power niya. Mula dun sa 65 naging 80 na. Dun sa highway Sa highway lang, ibig sabihin
bibilis pa yun pag rektahan na talaga, no? Bibilis pa kung marilakik. Kasi naging problema niya, bumilis na uli. Hindi naman na ready yung preno ko para sa ganung kabilis, sa 80. Kasi nagbalit ako ng tires eh. Tingnan mo yung mga tires, oversize oh. Ano yan, parehas 110, 110 harap, 110 likod. So bumigat siya. Ito pa yung mabibigat na tires, galing sa Rusi, Classic 250. Mabibigat yung mga tires niya. So dapat naturally babawasan ng 10 kilometers per hour yung speed mo, no? So naging hindi naman handa yung braking system ko kasi nga pumilis yung makina. Pero ibig ko sabihin, air cleaner lang pala at saka yung goma. Kasi nga pala yung system na yan, di ba pressurized yan? Pressurized sa loob yan eh. May compression sa loob yan eh. So kung kahit na konting leak lang dito sa makina niya, maapektuhan yung power niya, no? So yun lang, bumili ako 100 dyan, 100 din yung air cleaner. Ako na nagkabit. Bumalik yung power niya. Basically, ang pinaka nagbalik ng power niya ito. Hindi pala siya makahinga. Hindi pala makahinga yung makina, kaya pala tignan nyo, may mga ano pa, may mga dahon-dahon pa sa loob. Hindi na siya makahinga. Of course, I would believe kung lilinisin mo to, gagana pa nga. Kaya lang kung pupunta ka sa mekaniko, wala na siyang time para linisin to at patuyuin pa. Diba? Kasi bababad mo to eh. Oh. Eh bibili ka 100 lang. Oh, 100. Tapos ang problema, bumalik yung power niya. From 65, naging 80, and I don't know, baka kaya pa nga, kasi susunod ko magpapalit na ako ng tires. Diba? Kasi nga, yung tires niya, yun, sabi ng mga kasama ko, medyo hindi na rin maganda. Medyo ano na siya. May spikes pa naman, pero yun. Papalit na ako ng tires kasi baka epic na yung susunod namin gagawin with this bike. With the PG1 riders, no? Baka tatawirin na namin yung jungle nung from Nakar to Dingalan slowly, either from this side or the other side. At least may laban na yung motor, no? Maabot na ng ganun yung power niya. Medyo minsan kasi pagka tayo nag-overthink, no? Una-una pagka mahina na yung power, niisip natin kagad piston na kagad ang papalitan, block, piston ring. Yun ang nagiging una nating tugon kagad. Pero actually hindi naman pala. Tignan nyo muna yung maintenance, the maintenance of the bike. Okay, peace, more power.